Okay guys, medyo papunta na tayo dun sa rally ni Mayor Vico. Obviously, marami nagmamahal sa kanya dahil bata, maayos, palaban. Yung pinakagusto ko sa kanya ngayon, palaban na siya. Hindi na siya, alam mo na, marami na tayong mga pakit na ganyan. Ang gusto ko yung palaban talaga na mayor. At alam natin yung syudad ni mayor ay napaka-controversial. Lalong-lalo na, ano pangalan nun? Si Attorney Sia ba yan? Parang dinagdagan pa niya yung problema niya sa buhay. Pagkatapos yung sinabi niyang kalokohan sa mga single mom, kanina naman parang binubuli pa niya yung staff niya. Ibang klase talaga yung mga tao na yan. Kaya it gives you an idea of what people like Mayor Vico, na mga progresibo, mga matino, maayos, disente, makajos na tao, what are they up against. So kaya talaga tayo ay mataas ang respeto natin sa mayor na yan. Sa ating palagay sana dadami pa ang katulad niya, kasi ayoko naman na parang siya lang yung pag-asa ng ibang tao. Gusto ko naman ma-inspire din yung mga ibang tao sa kanya. Interestingly, nakausap natin yung ibang mga mayors, iba yung mga tumatakbong mayor. Pagka mayor katulad ni Senator Trillanes, bumisita actually si Senator Trillanes kay Vico Soto nung isang buwan. At sabi nga ni Senator Trillanes, imagine mo ha, ma-pride na tao yan, nas dating senador yan. Talagang ano yan, sabi niya ako, parang idol niya rin si Vico dahil ang dami mong matutunan sa kanya na maganda. Kahit mas bata pa siya, mas bata pa nga sa akin si Vico eh. 30s naman kami pareho, pero medyo mas late 30s tayo, siya mid 30s. But anyway, hindi ito usapan ng edad, usapan po ito ng leadership, usapan po ito ng galing at husay. Pero pinaka-importante konsensya, yung makonsensya na leadership para talagang serbisyong bayan ng ginagawa, hindi yung katrapuhan. So salamat guys, check out tayo soon, mukhang malapit na tayo dun sa mga kailangan natin papuntahan. Pero dito na tayo sa syudad ni Mayor Vico, the superstar of Philippine local governance, and hopefully pioneer ng isang bagong kilusan. Salamat guys. Sir, Talk to you di po soon. tayo makapasok doon, sir. Puno. Oh. Okay guys, hindi na tayo sa Pasig, di ba? Ay, tama, narito lang sa ako, sir. Dahil dito yung sino ng Roblex. Ay, may Roblex. Sa Roblex, ako lang na. Ang grade 12 graduate, hindi nakakakuha ng dekalidad ng trabaho. Maybe konti, pero hindi lahat. Sabi nga po ng industriya, ang preference pa rin nila, college graduate o at least second year graduate. Eh hindi totoo yung sinabi. Pangalawa, sabi nila, college ready. Pero sabi nila, college ready ka na. Kaya ano nangyari? Nagdagdag pa po ang training course mo. Kung ikaw mag-engineering sa kolehiyo, tatanungin sa'yo ng kolehiyo, ano ang strand na kinuha mo? Kung hindi ka nag-STEM, dadagdagan ka ng subject ng university. Kasi hindi ka Kasa na? Pag gusto mo mag-psychology o allied course, tatanungin sa'yo, nag-UMS ka ba? O hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka rin ng subject at kulang pa rin. Ang mahal natin Mayor Vico Soto! Ako, Barangay Bahay, kamusta mo kayo? Maraming salamat at sa iyong napakaibig na pagtanggap sa meeting ng Pasig. Yung mga nandito po nakatayo sa kaliwa, ayos pa ba kayo? Yung mga nakaupo, yung mga nakatayo sa likod, nandito po sa kanan. Maraming salamat po talaga, nakakataba ng puso. At gaya ng
Maraming salamat. Yung kinukwento kanina ni Captain na anak ng Manggahan, naalala niyo po yun? 2019, naalala niyo po yung laban natin? Ang sinigaw ng tao, pagbabago, lumaban tayo para maging iba naman dito sa lungsod ng Pasig. At siniguro natin na hindi magiging mababaw yung pagbabagong ipapakilala natin sa ating lungsod, kundi tunay na pagbabago, pangmatagalan na pagbabago. Pinaglaban natin, totoong pagbabago ang pinaglaban at pinatupad natin mula 2019. Pero hindi ko po talaga makakalimutan nung una po kaming nag-co-host dito noong 2019. Hindi lang po ako sigurado kung ito ba mismo yung bangko na yon. Parang hawig eh, kung hindi man ito mismo yon. Hawig po talaga eh, si Konsi Buboy nandun din noon. Ito ba yon, Konsi Buboy? Kasi pag nagtatanong ako tungkol sa history, lalo na pag 1920s, 1930s, talagang kay Konsi Buboy ako nagtatanong. Alam niyo, dito ako sa Manggahan natuto mag-surfing. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bangko na tinatayo namin, muga agad. Pero yung pinakwento ni Cap kanina, alam niyo yung totoo yun. At sa totoo yan yung isa sa naging motivasyon natin para tumakbo noong 2019. Tinalikuran na natin. Ngayon, 2025, fast forward, 6 years later. Tinalikuran na po natin yung mga lumang kalakaran na alam natin hindi tama. Winakasan na natin yung mga kultura, yung mga sistema ng politika at paggugobyerno na ayaw nating mga Pasigenyo. Ano ba yung tinutukoy ko? Yung takutan. Alam niyo po yun. Yung palakasan. Perfecto na po ba tayo? Hindi. Pero ang layo na ng narating natin bilang mga Pasigenyo. Paborito ko pong simbolo ng pagbabagong pinakilala natin mula 2019. Hindi ko alam kung ito rin po yung paborito ninyo. Wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Nakakatanggap ba kayo? Alala niyo dati, di ba? Love organization, pagmalakas na samahan. Pero pag sa inyo, yung iba, sinasabi, meron din sila noon. Yung iba, wala. Yung iba, tatlo yung nakukuha ang bayo kasi tatlo yung samahan niya. Samantalang yung iba, lalo na kung busy sa trabaho, o hindi naman nakasama sa mga organization, o kaya kung talagang nakaaway nung nakaupo, wala talaga yun, di ba? Pero ang ginawa na po natin at yung sinisimbolo, tandaan po natin yung pamaskong handog, simbolo lang po yan. Ito rin po yung ginawa natin sa iba pa nating serbisyo. Pinakita natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Hindi tayo namimili. Kalaban ka, meron ka pa rin. Walang problema. At ngayon po, okay lang yung sound system natin. Narinig po ba ako dun sa likod? Tanong ko lang din po, ano nandito ba yung mga toda po natin? Mga kaso, nandiyan po ba sa likod dito? Si Pres? Nasaan po si Pres? Pres, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na, naabala namin yung terminal ninyo ng konti ha. Okay lang po. Bibilisan ko na lang po yung ano. Hindi, okay lang. Sige, hanggang hating gabi po tayo dito. Susunod pa kami venue. At syempre yung pinakamatinding pagbabago na pinakilala natin, ito hindi po biro, ano? Bilyon-bilyon piso ang pinag-usapan natin dito. Yung paglilinis ng ating pamahalaan. Marami akong pwedeng ikwento, pero sa totoo, kung iisa-isahin ko, abutin tayo talaga, magkakatotoo yung hanggang hating gabi tayo dito. Isa na lang po, yung pinakamalaki, yung pinakamahirap po, yung ginawa natin, tinanggal natin yung mga automatic na, nakakalungkot kasi ang tawag na sa kanya sa gobyerno, SOP. Di ba, sa ibang larangan, pag sinabing SOP, yan yung Standard Operating Procedure. Pag ikaw ay arkitekto, merong SOP sa trabaho mo. Kung ikaw ay engineer, doktor, teacher, natin may mga proseso, may mga SOP. Nakakalungkot dahil sa gobyerno, yung tinatawag na SOP
ay automatic na kickback sa mga opisyales. Iyan po ay open secret sa gobyerno. Sinasabi yung iba, 20%, 30%, pero nakakalungkot na babalitaan natin mas malaki pa. Sa Pasig mula 2019, tinanggal natin yan. Yes! That's it. Kung meron man akong pwedeng ipagmalaki, More power. kung meron akong pwedeng ipagmalaki sa inyo, yun po ay kaya kong tumingin mata sa mata kahit kanino. Kaya kong sabihin na kahit 1 piso di ako tumanggap sa mga kickback na yan. Yes! Ano naging resulta? Ano naging resulta? Kasi sa umpisa nyo, mahirap po talaga magpakilala ng pagbabago. May mga iba, hanggang ngayon, gusto tayong ibalik sa mga lumang kalakaran. May mga iba, gusto tayong ibalik dun sa lumang kalakaran. Bakit? Eh baka mas nakikinabang kasi sila dun sa mga lumang kalakaran. Maaring sila yung dating nakaupo, maaring hindi sila nakaupo, pero sila yung kontratista. Alam niyo na po yun. Mas komportable, mas masaya sila dun sa lumang style. Pero alam natin yung style na yun ay ayaw na po natin bumalik dun. Sa Pasig, diretso lang ang tingin natin. Yun eh. Mula 2019, marami tayong Trapo left the chat room. Trapo Abutan tayo left the ng chat pandemya. room. Pero hindi naman tayo nagpabaya noong panahon ng pandemya. Diba, nagtrabaho tayo, ginawa natin ang lahat ng mga kaya natin, tuloy ang programa ng pamahalaan hanggang sa mga kinakailangang ayuda ng mga panahon na yun. Diba, nagbigay pa nga ng... Galing naman yan sa LGU, hindi naman yan galing sa akin, ano? Pero nagtrabaho po tayo para maging posible, pati yung supplemental SAP natin, naalala po ninyo? Talagang ginawa po natin ang lahat ng mga kaya natin. Fast forward ng konti, natapos ang pandemya, 2022. Kung mapapansin po ninyo, parang mas gumanda pa lalo ang serbisyo natin mula 2022. Alam niyo po kung bakit. Kasama dyan yung pandemya, sige, natapos kasi. Pero yung mas malaking dahilan ay dahil binigyan niyo ko ng mas matitibay na kasangga sa ating konseho. Sa congressman, hindi na natin kailangan mag-isip, hindi na natin kailangan pag-isipan. Kasi congressman natin, bukod sa mabait, talagang magaling, nagtatrabaho. Kung pinakinggan nyo naman siya magsalita kanina, halatang halata naman po kung ano yung trabaho ng congressman, talagang ginagawa niya. Yun ang kailangan natin sabihin. Basahin niyo po yung boletos na pink, ha? Lagi niyo pong nakapink. Total, nakapink naman kayo na t-shirts. Basahin niyo po yung boletos, ha? Nandun lahat ng accomplishments at pati mga ibang panukala ng ating Congressman Roman Romulo. Ayan. Pero noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mga kasama na hindi lang dahil sa kakampi. Sa totoo lang yung mga kasama natin sa Gili na Pasig, hindi naman lahat sila mga... Akala niyo magkakaibigan kami dati. Hindi po. Pag may nag-a-apply, at maraming nag-a-apply sa Giting ng Pasig para maging konsyal, noon, pati Vice Mayor, wala pa si Vice Dodon. Pero, alam mo yung una kong tinatanong sa kanila, ba't niyo ba gusto maging konsyal? Ano bang tingin niyo meron dyan? Kasi kung ang pakay ninyo, kung ang gusto ninyo, kaya niyo gusto maging konsyal, dahil tingin niyo, sa pagiging konsyal ay kakapal ang inyong wallet, eh hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Tanungin nyo na lang po yung 3 incumbent natin na konsyal dito sa District 2. Sila na po makakapagsabi, sila magpapatotoo dun sa sinasabi po natin. Napunado ba ngayon? Eh may tinatanong ko sa kanila, sabi ko rin, kung ang dahilan kung bakit niyo gusto tumakbo ay dahil una, syempre gusto niyo maglingkod sa bayan, pero hindi tayo po, madali naman sabihin, ay gusto ko maglingkod sa bayan, naman lang laging sagot di ba? Bakit ka tumatakbo? Ay kasi gusto ko po maglingkod sa bayan, yan naman ang laging sagot. Pero, ano bang ibig sabihin nun? Ang sinasabi ko sa kanila, nung nag-apply sa kanila, sabi ko sa kanila, kung naniniwala kayo sa direksyon ng ating lokal na pamahalaan ngayon, pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kung magkaisa tayo, nagkakaisa tayo sa ating prinsipyo, kung pareho tayo ng pinaniniwalaan, kung pareho tayo ng paninindigan,
kung pareho tayong naniniwala na dapat maging tapat ang ating pamahalaan, kung dapat ang binibigay ng pamahalaan sa tao ay walang kulang, walang bawas, kundi buong puwersa mula sa kaban ng bayan, pwede kayo sa giting ng Pasig. At dahil yan, sila po ang mga kasama natin. Kumbaga, pag nasa sasakyan ka, isipin nyo, airplano, bus, o kahit anong sasakyan, kung yung driver gustong dumiretso, pero yung katabi niya, yung nakaupo sa likod niya, gustong kumaliwat kanan, ang gulo nun, disgrasya po yun, delikado po yun. Kailangan iisa tayo ng direksyon. Tungo sa tapat na pamamahala, tungo sa mabuting pag-gobyerno po tayo. Alam nyo, tayong lahat bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, sawang-sawa na po tayo sa mga pangako ng politiko. Tama po ba? Tama! Mula sa barangay hanggang sa city, hanggang sa national. Tuwing mag-eleksyon, ang dami natin naririnig na pangako. Pero ano ba nangyayari sa pangako? Sawang-sawa na tayo sa mga madali kasing mangako eh. Laway lang ang puhunan sa pangako eh. Ang dali naman magsabi na pag nanalo ako, ito gagawin ko, ganyan gagawin ko, papatayo ako ng ganito. Kaya, ngayon po, ako po ay nangangako sa inyo. Teka lang. Nangangako po ako sa inyo na hindi ako mangangako. Yan po ang aking pangako sa inyo. Pero seryoso po ako. Kung narinig niyo ako magsalita ng 2019, 2022, hindi niyo ako narinig na kung ano-anong pinangako ko. Maalala po niyo, kahit balikan niyo po yung mga sinasabi ko yung noong 2019, local senior pension, pinangako ko ba yan? Hindi po. Pero 2022, nakita natin na pwede at kaya, kinuha na lang po natin. 2022, expansion ng local senior pension para makasama na yung mga may SS na maliliit. Yung hanggang 4,000, di ba? Meron na tayo ngayon expansion. 2022, pinangako po ba namin yan? Hindi po. Pero nakitang pwede at kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung pag-low balance billing sa ospital natin, 2019, pinangako ba natin yan? Hindi po. Pero kaya, pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Yung sa edukasyon, yung Pag-asa Scholarship Program noong 2022, pinangako po ba namin yan? Expansion ng scholarship. Yung bagong Pag-asa Scholarship ni Vice Dodot, pinangako ba namin yan? Hindi po. Pero nakitang kaya at pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Ganyan pa rin po ang ating gagawin sa susunod na 3 taon. Alam kong ayaw na natin makarinig ng mga pangako. Basta, kung kaya at pwedeng gawin sa susunod na 3 taon, gagawin na lang po natin. Kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot at ang ating mga konsehal. Marami na tayong nagawa. Pero sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong magagawa. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota. Ibotong muli, Mayor Vico Soto! Vote straight lamang po tayo sa giting ng Pasig. Maraming salamat, Barangay Manggahan, kay Captain Cruz at sa Council, sa mga kagawad na nandito para sumuporta si Kagawad Annalyn Santos at si Kagawad Tony Cruz. Okay guys, kausapin natin ha. Mag-catch up lang tayo dyan. Wow, that was quite an inspiring one, guys. Fairness talaga si Mayor Vico ay talagang magaling si Mayor, no? Proud na proud kayo, no? Alam mo sa buong Pilipinas, ilan lang mga mayor talaga na proud tayo dyan, eh. Galing ni Mayor Vico. Makikita nyo talaga na proud ang mga tao genuinely sa mayor nila. Tsaka lahat ng mga sinasabi niya, backed up by evidence mo yan. Backed up by evidence. Kaya mabuhay talaga kayo. Salamat sa inyo na bumoto sa mga ganitong klaseng tao. Richard Hidarian. Richard Hidarian. Hidarian. Salamat. Yeah. Amusta. Ayun, tulong ako eh.
mabahamak niyo ako. Salamat po. Nakalusot. Anong vlog po, kuya? Nakalusot. Ano po? Richard Haydarian po. Richard Haydarian po. Opo. Ano bansa ka? Bansa? Baguio. Taga Baguio ako. Pero yung mayor namin, si Mayor Magalong. Kaibigan din niya. Yung mayor for good government. Kaya ako sa'yo, bro. Ako po yung nag-propose na magsama sila. Kaya proud na proud po ako sa nangyari. Tuloy-tuloy si Nico po. Salamat. Max! Zeya. Jeya, Richard po ang Jeya. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo na bumuboto ng ganyan. Ganyang klase ng mga leaders, public servants. Opo. Dahil, alam mo, dahil sa inyo, may pag-asa na rin yung ibang syudad. Yun din ang isipin nyo. Hindi lang Pasig. Ayan, dyan na si, ano, sige. Abo. Abol kami ha. Sige ba, sige. Yun, salamat sa inyo guys. Mayor? Ano no? Lapit tayo kay Mayor. Mag-hi lang tayo sandali. Ano nga, ambush interview eh. Picture wala ako with Mayor sa bro. Sige mamaya, mabilis lang. Saan ba yung next? Kabila. Mahirap talaga mo okay yun. Ano? Papahamak na naman ako. Ano man ang kayo? Okay. Picture na kami ha. Pasend na lang. Oo, maganda. Ay lang. Yung camera po nila nanay. Mayor! Nakaplak sa akin, kamusta niyo? God bless. No problem. Wala pang picture na rin. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. That was a great speech. Thank you. Nakaka-inspire para. Picture lang daw. Just take one. Just take one of fish. Isa lang mauna yung mga. Okay po, salamat. Sure lang. Yeah. Cellphone po. 1 second. Bro, dito ka. Yeah. Gulat ako na dito. Mayor, ito mga Mayor, ito mga BBM vloggers naman, mga admin. Hindi ako kasama. Hindi ako BBM vlogger. Ayan. That was good. Okay guys, mamaya tuloy natin itong discussion na to. Ano, tuloy tayo sa Friday? Yan, in fairness guys, ang ganda ng Pasig River pag ganyan kalinis and all, kaya good job talaga kay Mayor Vico. I think in many ways yung kagandahan ng Pasig River na nakita mo dito just shows na kung good governance talaga meron ka, you're gonna get a beautiful city. And nakaka-proud talaga sa mga taga-Pasig talaga may ganito silang mayor. But for me, hindi naman ako taga dito, taga Baguio tayo, taga Manila. So I'm just hoping na sana ma-inspire din yung mga ibang leaders, especially yung mga young generation leaders at saka mga young leader potential people na sumabak sa politika at sana ituloy nila yung legasiya ng mga magaling na mayor at saka LGU leaders katulad ni Mayor Vico. And sana Mayor Vico is not gonna be mayor forever. Last term niya na, God willing, kung manalo siya ngayon, dapat tuloy-tuloy lang yan ng mga konsehal at saka yung mga next generation ng mga leaders na inspired by him. At sana sa iba't ibang mga lugar din sa Pilipinas. Maraming sana guys for joining us for another fantastic episode. I wanted to finish it sana pero sabi ko I have to get a beautiful take sana of this beautiful
Pasig River bago natin i-close off itong vlog na to, because I think many ways this vlog tells you gaano kamahalaga having a good leader and gaano ka-inspiring yung meron tayo ngayon. Salamat guys, and there you go with a beautiful sunset.